Paano kung yung taong matagal na panahon mo nang hinahanap pero mukhang hindi mo makita-kita, bigla mo na lang nakita sa pagkakataong hindi mo inaasahan at sa sitwasyong magulo. Nako, another magulo na namang kwento ito. Charot lang. Oo nga, 'di ba? May mga pagkakataon na meron tayong mga taong hinahanap o mga bagay na hinahanap pero hindi natin makita-kita sa tuwing hahanapin natin sila. Para bang kung kailan tayo sumuko sa paghahanap, dun pa natin nakita at sa hindi pa inaasahang pagkakataon. Ano ba ang gagawin mo? Nako, atin pong simulan ang kwento natin because I know that you are excited. Kaya eto na po ang kwento natin for today's video dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. May mga lihim na kahit nakabaon na sa limot ay pilit na bumabalik. May mga tao na kahit kinalimutan mo na ay biglang magpapakita sa isang nakakalitong tadhana. Dear Mama Mia, ako nga pala si Clarice. 30 taong gulang na po ako ngayon, pero kung titignan mo ko, siguro hindi mo aakalain na marami na akong pinagdaanan sa buhay ko. Marami na kasi ang nagsabi na mukha pa rin daw akong bata. Siguro dahil marunong akong magtago ng hinanakit at pagod. Great pretender, ika nga nila. Marunong akong ngumiti kahit minsan parang gusto ko na lang umiyak. Lumaki po ako sa Bulacan, Mama Mia. Sa isang maliit na baryo na halos lahat ng tao doon ay magkakakilala. Doon ko unang natutunang makisama, magtiyaga at magtiis. Hindi kami mayaman pero hindi rin naman kami yung tipo na nagugutom. Si papa ko po ay tricycle driver. Madalas siyang umaalis ng madaling araw para makapila na sa terminal. Tapos uuwi ng gabi. Pagod, amoy araw, pero laging may pasalubong na tinapay o mais. Si mama naman po ay naglalabandera sa kabilang barangay. Minsan abot ng 3 bahay ang nilalabhan niya sa loob ng isang araw. 3 kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Kaya mula bata pa lamang, alam ko na kung papaano tumulong. Ako yung mga tagabantay ng mga kapatid ko habang yung mama ko ay nasa labahan. Ako rin yung tagahugas ng pinggan, tagaluto ng kanin at tagasundo sa tindahan kapag merong utos sa akin ang mama. Wala naman po akong reklamo noon. Sanay na kasi ako sa simpleng buhay. Pero syempre, tulad ng ibang mga babae, ay nangangarap din ako. Madalas akong tumitingin sa langit habang naglalabas sa may poso. Iniisip na balang araw, baka magkaroon din ako ng mas magandang buhay. Isang bahay na may maayos na bubong, isang asawa na maaasahan, at mga anak na may siguradong kinabukasan. Hindi ko alam na minsan yung mga pangarap pala natin hindi agad natutupad. Minsan sinisira pa muna ito bago buuin ulit. Pagkatapos ko pong nag-high school, Mama Mia, hindi na po ako nakapag-aral. Gusto ko po sanang mag-accountancy pero wala naman po kaming pera. Kaya nagtrabaho na lang ako kaagad. May computer shop sa may bayan na naghahanap ng attendant/cashier. At dahil marunong naman ako sa basic computer, ay pinalad naman po akong matanggap. At doon nagsimula ang lahat.
Doon ko siya nakilala. Si Gerson, Mama Mia. Hindi ko makakalimutan ang unang araw na unang beses ko siyang nakita. Tanghali na noon, mainit, halos walang tao sa shop, ay bigla siyang pumasok. Naka-white polo lamang siya noon, Mama Mia. Naka-backpack at syempre, maganda rin ang kanyang pangangatawan nung mga panahon na yon. At may ngiting parang sanay sa atensyon. Miss, pahingi nga ng load, 50 pesos globe. Sabi niya habang nakatayo sa harap ng computer. Simple lang sana yun, pero bago po siya umalis, ay may iniwan siyang maliit na papel, nakatupi. At pagbukas ko ay may nakasulat doon. Pwede ba kitang maging kaibigan, miss? Natawa ako doon, Mama Mia. Akala ko kasi biro lang. Pero kinabukasan, bumalik siya. Sa sumunod na araw, bumalik ulit siya. Hanggang sa halos araw-araw ko na siyang nakikita. Minsan, bibili raw kunwari ng candy. Minsan, load na naman. Minsan, pasimpleng nagtatanong lang ng, Miss, anong oras na? Kahit na may suot naman po siyang relo. Pagkatapos ng 2 linggo, Mama Mia, tinanong niya ako kung pwede raw ba niya akong ligawan. Hindi ako agad sumagot. Pero sa totoo lang, kinikilig na ako. Kasi sa loob ng shop, marami rin namang mga babaeng nandoon. Mas magaganda, mas makinis. Pero ako talaga ang nilalapitan niya. At doon nagsimula ang ligawan sa pagitan naming dalawa. Simple lang pero nakakakilig. Hinahatid niya ako pa uwi minsan. Naghahatid din naman siya ng turon o di kaya naman ay pansit na galing sa bahay nila. Nagpapadala din ng mga simpleng sulat ng mga good mornings at ingat ka. Hindi ko napapansin, araw-araw pala akong napapalapit sa kanya. Yung mga simpleng tawanan, naging parte na rin ng buhay ko. Hanggang sa hindi ko na ma-imagine ang araw ko kapag hindi ko po siya nakikita. Akala ko, Mama Mia, si Gerson na talaga. Akala ko siya na talaga ang sagot sa lahat ng mga pinagdasal ko sa Panginoon. Pero ang hindi ko alam, darating din pala ang araw na siya rin ang magiging dahilan kung bakit halos sumuko na ako na mabuhay sa mundo. Birthday ko noon, naisipan niyang sorpresahin ako. Clarice, may pupuntahan tayo, sabi niya, sabay takip ng mga mata ko gamit ang kaniyang mahabang panyo. Sumakay kami sa motor niya. Humampas sa mukha ko ang hangin habang nakasandal ako sa likod niya. Sabi niya humawak lang daw ako. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa kinakabahan ako, kundi dahil sa sobrang kinikilig po ang puso ko. Pagdating namin, nasa isang maliit na resort kami sa labas ng bayan. May cottage, may ilaw na dim lang, may pa-cake, spaghetti at 1 litrong soft drinks. Sobrang saya ko noon, Mama Mia. Dahil nga si Gerson ang unang kasintahan ko, siya rin po ang unang nagparanas sa akin ng ganun. Never ko pa pong naranasang sorpresahin ng ganun sa birthday ko. Nagpicture kami, nagkwentuhan at nagtawanan. Hanggang sa lumalim na nga ang gabi. Tahimik. Ang tanging maririnig mo lamang ay ang mga kuliglig at hampas ng tubig sa gilid ng pool. Naglapit kami.
nagyakapan. And to make the long story short, nangyari nga ang isang bagay na hindi po dapat mangyari sa pagitan naming dalawa ni Gerson. Hindi ko na po idedetalye ang lahat, Mama Mia. Pero alam kong alam niyo na kung ano ang ibig kong sabihin. At alam kong mali ang ginawa naming dalawa ni Gerson. Pero mahal ko po siya. Mahal na mahal, kaya pinili kong magtiwala. Akala ko, Mama Mia, magiging mas matatag kami pagkatapos nung gabing yun. Akala ko mas magiging mainit at sweet ang aming relasyon kapag binigay ko na sa kanya ang bagay na dapat ay sa mapapangasawa ko lang ibigay. Pero ilang linggo ang lumipas, matapos kong ibigay sa kanya ang aking pagkababae ay nagbago po siya. Hindi na siya masyadong tumatawag, hindi na rin siya dumarating pa sa shop. Kapag kinukulit ko siya, lagi niyang rason sa akin ay pagod daw siya o di kaya naman ay may pinagkakaabalahan. Hanggang sa dumating ang isang balita. Isang problema o unos ang dumating sa akin. Nalaman kong nagbunga pala ang ginawa naming dalawa ni Gerson. Yes po, Mama Mia. Nalaman ko pong buntis ako. Sa umpisa, hindi po talaga ako makapaniwala. Kasi 2 beses pa lang naman may nangyari sa amin eh. Posible pa lang ganun? Nung kinumpirma ng test at ng doktor, ay natulala na lang ako. Nagpa-doktor ako kasi hinimatay po ako sa shop. At yun ang sabi ng shop owner na pumunta raw ako sa doktor para makasigurado kami. Hoy Clarice, ayoko ng mga disgrasya dito sa shop ko ha. Kaya magpunta ka sa doktor. Kailangan nating makasigurado dyan sa sitwasyon mo. Mama Mia, nung sinabi nga ng doktor na buntis ako, ay halos mawalan ako ng ulirat. Batang-bata pa kasi talaga ako noon. Kaka-18 ko lamang. Kinabukasan ay talagang ginawa ko ang lahat para mahagilap ko siya at kinausap ko siya tungkol sa sitwasyon ko. Gerson, buntis ako. Tahimik siya pero gulat na gulat. Nung tinitigan ko siya ay hindi siya halos makatingin sa akin. Sisigurado ka? Tanong niya. Oo, sigurado. Nagpiti na ako tapos yun din ang sabi ng doktor nung nagpa-check up ako dahil hinimatay ako sa trabaho. Mama Mia, natahimik po siya ng ilang sandali. At ang sumunod niyang sinabi ay hindi ko po inaasahan na marinig ko mula sa kanyang bibig. Clarice, hindi pa ako handa eh. Wala pa akong stable na trabaho. Paano to? Gerson, hindi ko rin alam. Pero ang alam ko lang, kailangan natin tong panindigan at panagutan. Sagot ko. Ngumiti siya pero halata ako sa mga mata niya noon na parang kinakabahan siya. Sige, yun naman talaga ang dapat. Pero ilang araw lang ang lumipas mula nung mag-usap kami ay hindi ko na po siya makontak at mahagilap, Mama Mia. Blanko na at wala na akong natatanggap na mga reply ng mga mensahe ko sa kanya. Hindi na rin siya nagpakita at hindi na rin siya bumalik sa shop, Mama Mia. At dun na nga nagsimula ang totoong bangungot ng buhay ko. Hindi ko alam, Mama Mia, sa totoo lang kung papaano ko nalagpasan ang mga sumunod na buwan. Umiiyak ako noon halos gabi-gabi. Hindi ko alam kung kanino ako lalapit. At nang malaman nga ng mama ko ang sitwasyon ko ay halos mabaliw siya sa sobrang galit.
Clarice! Ano bang ginagawa mo sa buhay mo, ha? Sigaw niya habang umiiyak nung nalaman nga niya, Mama Mia, ang tungkol sa aking kalagayan. Wala akong masabi. Yumuko lamang ako habang tuloy-tuloy na umaagos ang mga luha sa mga mata ko. Pero kahit galit ang mama ko, hindi niya ako iniwanan. Hindi niya ako tinakwil. Kahit si Papa, wala din namang sinabi. Tahimik lamang siya. Hindi niya ako kinausap ng ilang araw. Pero isang gabi, inabot niya sa akin ang isang supot ng tinapay at saka mainit pang gatas. Oh, para sa'yo. Kain ka, anak. Sabi ni Papa. Doon ako tuluyang bumigay. Umiyak ako ng umiyak at humagulgol. Mama Mia, sising-sisi talaga ako sa ginawa kong pagtitiwala ko noon kay Gerson. Hindi ko akalain na sisirain niya yung tiwala ko. Pero kahit nahiyang-hiya ako ay laking pasalamat ko rin talaga sa mga magulang ko. Pagdating ng panganganak ko, ako lang ang mag-isa sa ospital. Masakit. Hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Pero alam ko pong may inaasikaso ang mga magulang ko. Alam kong hindi nila ako masamahan para masiguradong maayos ang panganganak ko. Pero paglabas ng baby ko, nang makita ko po sa unang pagkakataon ng anak ko, ay parang napawi lahat ng sakit, lahat ng hiya, lahat ng mga negatibong emosyon na naramdaman ko. At ang anak ko, Mama Mia, ay pinangalanan ko po siyang Liam. Ang unang liwanag ng buhay ko matapos akong masadlak sa kadiliman. Lumipas ang mga taon at unti-unti kong natutunan kung paano maging matatag, hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin sa isang batang umaasa sa akin. Bumalik ako sa pagtatrabaho. Ngayon naman ay pumasok ako sa isang grocery store. Nagbabantay ako sa cashier. Nagbabalot ng mga paninda. Nag-aasikaso ng mga customers. In short, Mama Mia, all around po ako dun sa grocery store na yon. Minsan pag uwi ko, inabutan ko si Mama na karga-karga ang anak kong si Liam habang nanonood siya ng TV. Ma, natulog ba siya ng maaga? Tanong ko. Oo, pero hinahanap-hanap ka niya palagi. Sagot ng mama ko sabay ngiti. Mama Mia, tuwing nakikita ko po ang anak kong si Liam, nararamdaman ko na may dahilan pala kung bakit kailangan akong magpatuloy. Kung bakit ako kailangang mas maging matatag. At doon, unti-unti kong tinanggap na tapos na nga ang parte ni Gerson sa buhay ko. O, akala ko lang pala na tapos na ang kabanata naming dalawa. 7 taon na si Liam nang dumating si Mark sa buhay ko. Nung mga panahon na yun, hindi ko na talaga iniisip ang pag-ibig. Hindi ko na iniisip noon na magkakaroon pa ako ng panibagong lalaki sa buhay ko. Sabi ko nga sa mama ko noon, hindi ko kailangan ng lalaki, Ma. Ayoko nang masaktan. Ngumiti lang si Mama sabay sabi sa akin, hindi mo naman alam kung kailan darating yung taong hindi mo na kailangang habulin pa, anak. Tawa lang ang isinagot ko sa kanya noon, Mama Mia. Pero sa loob-loob ko, hindi ako naniniwala. Sa loob-loob ko, sapat na ang anak kong si Liam para maging natatanging lalaki sa buhay ko bukod sa papa ko. Hindi dahil po galit ako sa mga lalaki, pero dahil parang tinanggap ko na hanggang doon na lang talaga ang papel ko sa mundo. Ang maging nanay kay Liam.
Nagtatrabaho ako noon sa isang grocery store sa bayan. 6 na taon na ako roon sa trabaho ko at halos lahat ng tao sa paligid ko ay kilala ko na Mama Mia. May mga coworkers ako na laging parang pamilya na rin ang turing namin sa isa't isa. Si Liza na laging kasabay kong mag-lunch. Si Ate Marivic, ang mataray pero mabait ang loob kong kasamahan. Si Kuya Dodong na palaging nagpapakape kapag may overtime kami sa trabaho. Isang araw, Mama Mia, habang abalang-abala ako sa counter, ay may lumapit sa aking isang customer. Siya nga pala, Mama Mia. Lahat po halos ng nagiging customer namin sa grocery store na yon ay parang pamilyar na rin ang mukha sa akin o di kaya naman ay kilala ko na talaga sa kanilang mga pangalan. Miss, magkano tong peanut butter? Tanong nung bagong customer. Tiningnan ko lang siya saglit at sa totoo lang, hindi ko naman siya agad napansin ng maayos kasi busy nga ako sa araw na yon. Pero nang ibaba niya yung bote ng peanut butter sa counter at ngumiti, ay doon ko siya napagmasdan ng mas mabuti. Malinis siyang tignan, maputi, may suot na simpleng polo at relo. Hindi siya yung tipo ng lalaki na nakaka-intimidate. Pero may dating naman talaga siya. Maayos magsalita at parang marunong rumispeto. Ayan po sir, 85 pesos po. Sagot ko habang tinatype sa cash register. Okay sige, pakidalawa na lang, sabi niya. Pagkaabot ko ng resibo ay ngumiti siya. Salamat Clarice. Napatingin ako kaagad sa sobrang gulat. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Tinuro niya ang nameplate ko na nasa kaliwang bahagi ng dibdib ko. Andyan o, nakalagay, unless that's not your name. Sabay tawa. Sabay kaming natawa dalawa at dun nagsimula yung hindi ko alam na magiging parte pala ng aking buhay. Kinabukasan ay bumalik siya. Nagulat pa ako kasi bibili lang daw ng tinapay at tubig. Tapos kinabukasan na naman ay heto na naman siya at bumalik ulit. Hanggang sa tinanong na nga siya ni Liza. Sir, araw-araw na lang po kayong nandito ah. Hindi po ba kayo bumibili ng isahang grocery sa isang linggo? Tanong ni Liza na ikinagulat ko. Umiti lang siya. Masarap kasing pumunta rito eh. Pero syempre, alam naman naming pareho kung sino talagang dahilan kung bakit siya bumabalik-balik doon. Hindi ko lang siya pinapansin. Nahihiya kasi ako, Mama Mia. Bukod kasi sa tingin ko ay may kaya siya, pakiramdam ko ay hindi ako bagay sa kanya kasi may anak na rin ako. Hindi ako yung babaeng pwedeng sabihing single, available, and ready to mingle. Pero si Mark, hindi po siya tinablan ng mga pader na tinayo ko sa paligid ng puso ko. Kahit na hindi ko siya masyadong pinapansin ay araw-araw pa rin siyang bumabalik sa store. Laging may dala-dala minsang siomay. Minsan naman ensaymada, minsan may pakape pa. O Clarice, kumain ka muna. Mukhang hindi ka pa nagla-lunch eh. Sabi niya minsan habang abala ako sa may counter. Minsan iniisip ko, ano bang nakikita niya sa isang katulad ko? Hindi naman ako maganda. Simple lang akong babae, tapos may sabit pa, may anak pa. Pero minsan kapag tinititigan niya ako, parang nakikita niya yung mga parte ng sarili ko na matagal ko nang kinalimutan. Yung babaeng marunong palang makipagbiruan, marunong ngumiti ng totoo. Isang hapon, nagsimula ang unang seryosong pag-uusap namin ni Mark. Saktong kaka-clock out ko lang ng 7:00. Naghihintay siya sa labas ng grocery.
nakasandal sa poste at may hawak na plastik ng tinapay. "Hi," sabi niya. "Hi. Oh, anong ginagawa mo dito?" Sinadya ko talagang abangan ka," sabi niya sabay abot ng plastik na hawak-hawak niya. "Eto, para kay Liam. Sabi mo kasi mahilig siya sa tinapay." Nagulat ako. Naalala pala niya yung kwento ko sa kanya tungkol sa anak ko. Para kasi ma-discourage siya sa akin, Mama Mia, ay sinabi ko na kaagad sa kanya ang tungkol sa pagkakaroon ko ng anak. "Salamat, Mark, ha. Pero wag ka na sana pang gumastos ng ganito." Ngumiti siya. "Hindi naman to gastos. Masaya ako pag napapasaya ko kayong mag-ina." Tahimik lamang ako. Hindi ko alam ang isasagot ko noon, Mama Mia. Hanggang sa mga sumunod na mga araw ay hindi pa rin siya nawawala. At unti-unti na rin akong nasasanay na nandyan siya. Lumipas pa ang 3 buwan at naging mas close pa kami ni Mark. Hindi pa naman siya nanliligaw. Pero alam ko na yun ang intensyon niya. Hindi siya nagsasabi ng mga salitang mahal kita o gusto kita, pero pinaparamdam niya talaga sa kanyang gawa. Yung pag-aalaga niya, yung pag-aalala niya kung kumain na ba ako, yung paghatid niya sa akin sa bahay kapag umuulan, yung paghatid niya rin kay Liam sa eskwela kapag busy ako. Lahat yun mas mabigat pa sa mga salitang madalas kong marinig dati sa ibang lalaki. Minsan nagtanong sa akin si Liza, "Clarice, sure ka ba talagang ayaw mo kay Mark? Ang bait-bait kaya niya." "Natatakot kasi ako, Liza, eh," sabi ko. "Nako, hindi naman lahat ng lalaki pare-pareho. Baka siya na yung tama para sa'yo." Hindi ko sinagot yun, pero sa gabi, hindi ko rin maiwasang pag-isipan ang mga pangyayari sa aking buhay. Dumating ang araw na nagpasya akong magpahinga ng Sunday. Nag-leave ako, Mama Mia. Niyaya ako ni Mark noon na lumabas. Hindi date, sabi niya. Friendly hangout lang daw. Nagpunta kami sa park at syempre dahil ina na nga ako, hindi pwedeng hindi ko +1 ang anak ko. Kaya kasama si Liam. Bumili siya ng ice cream at nilaro niya si Liam sa park. Tinuruan pa niyang magbike ito. Habang pinapanood ko sila ay parang may kung anong init sa dibdib ko. Hindi dala ng kilig, kundi dala ng kapayapaan at kasiyahan na nakikita kong natutuwa ang anak ko. Pag-uwi namin ay biglang nagsalita si Liam. "Mama, gusto ko po si Tito Mark. Pwede ba siyang palaging sumama sa atin?" Napangiti ako. "Alam ko, anak. At oo, gusto ko rin ang Tito Mark mo." Hindi ko alam kung paano nangyari pero simula noon ay naging parte na nga ng buhay namin ni Liam si Mark. Hindi siya umalis. Hindi rin naman siya nangako ng mga magagarbong bagay pero araw-araw niyang pinapatunayan sa akin, sa aming mag-ina, na totoo siya. 3 taon kaming magkasama bago niya ako inalok ng kasal. Walang engranding setup, Mama Mia. Walang pabulaklak o mga lobo. Isang tahimik na gabi lang yun sa tapat ng bahay namin. Si Liam ay tulog na at ako naman ay naglalabas sa harapan ng bahay. Lumapit siya at may dalang isang maliit na kahon. "Clarice," sabi niya. "Oh, ano yan?" Inabot niya sa akin at nung buksan ko, Mama Mia, ay may singsing sa loob ng kahon na yon. Hindi ako mayaman, Clarice. Wala akong magandang kotse o magarang bahay. Pero gusto kong sabay tayong bumuo nun. Pakasalan mo ko. Napatulala ako.
Hindi ako agad nakasagot, pero nang makita ko yung mga mata niya, yung paraan ng pagtingin niya sa akin, doon ko naramdaman na hindi ko kailangang maghintay ng isang perpektong tao at perpektong relasyon. Kaya umuo ako, Mama Mia, kasi ramdam ko naman ang sinseridad niya. Oo, Mark, pumapayag ako. Umiyak siya at umiyak na rin ako. Sabi ko sa sarili ko, eto na siguro ang para sa akin. Eto na siguro ang pambawi ng langit sa akin. Simula noon, naging mas maayos ang lahat. Tinanggap ako ng pamilya niya kahit alam nilang may anak na ako sa iba. Sobrang bait ng mga magulang niya, lalong-lalo na ang mama niya. Laging may tanong kung kumain na ba kami, kung anong gusto kong ulam. Sabi nga niya minsan, wala kaming ibang hiling, iha, kundi maging masaya kayong dalawa ni Mark. Kaya masaya ako, sobrang saya. Naging tahimik at payapa ang buhay ko. Naayos ang lahat ng parang nabasag na bahagi ng nakaraan ko. Hanggang isang araw, Mama Mia, isang buwan bago ang nakatakdang kasal namin ni Mark. Love, gusto kong pumunta tayo sa Cavite. Gusto kong makilala mo na talaga ang buong angkan ko. Ang buong pamilya ko. Umuwi kasi ang half-brother ko na galing Canada. Siyempre pumayag ako, Mama Mia. Excited pa nga ako kasi gusto kong ipakita sa kanila kung gaano ko kamahal si Mark. Inisip ko kasi, Mama Mia, na mabait ang pamilya ni Mark sa akin, kaya alam kong magiging mabait rin ang angkan niya. Ang hindi ko alam ay doon pala muling babaliktad ang buhay ko. Pagdating namin sa bahay nila sa Cavite ay naging mainit naman ang pagtanggap sa amin ng mga kamag-anak nila. Malaki ang bahay, pero simple. Amoy nilagang baka at may mga halakhakan sa kusina. Halata mo talagang nagpunta doon ng buong angkan para siguro sa pagbabalik nga ng half-brother ni Mark. Naaalala ko tuloy ang bahay namin noon sa Bulacan sa sobrang ingay. Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Mark nang makita ako at si Liam. Ang cute talaga nitong batang to, sabi ng mama niya habang niyayakap pa si Liam. Si Mark naman ay halatang proud na tila ba anak niya ang niyayakap ng mama niya. Hello po, tito, tita. Si Clarice nga po pala, yung magiging asawa ko. Pakilala niya sa akin, sa iba pa niyang mga kamag-anak na nandoon. Ngumiti ako at ramdam ko ang init ng pagtanggap nila. Masaya ako, sabi ko sa sarili ko, eto nga siguro talaga ang pambawi ng langit sa akin. Dahil kahit na may anak na ako, hindi nila ako tinuring na parang segunda mano. Bagkus ay tinanggap nila ako ng buong buo, pati ang anak ko. At eto ang uri ng pamilya. Nagugustuhin ng kahit na sinong single mom na mapabilang talaga. Pero habang nagkukwentuhan kami sa hapag ay biglang may tumawag mula sa labas. Ma, pa, I'm here. Andito na ako. Tuwang-tuwa ang mama ni Mark. Ay, nako, Mark, dumating na yung kapatid mo. Anak, dumating ka na rin pala. Halika, pumasok ka na. Nilingon ko ang pinto na pinuntahan ng mama ni Mark. At noon parang huminto ang buong mundo ko, Mama Mia. Siya. Si Gerson. Nakangiti siya at may dalang maleta. Halatang bagong dating nga. Pero nang magtama ang aming mga mata ay natigilan siya. Para bang pareho kaming dalawa na biglang nawala sa aming mga sarili. Ramdam ko ang sobrang kaba sa dibdib ko.
Hindi ako makagalaw at hindi ako makapagsalita. Tumingin siya kay Mark. Tapos tumingin siya kay Liam. Tapos sa akin ulit. At sa sandaling iyon, Mama Mia, alam kong pareho naming alam na hindi patapos ang nakaraan. Pagkakita ko po kay Gerson ay parang huminto bigla ang lahat sa paligid ko. Yung mga tawanan ay tila naglaho. Yung mga boses ay tila biglang parang lumayo. Ang naririnig ko lang ay ang tibok ng puso ko. Mabilis, magulo, na para bang gustong sumabog at kumuwala nito. Nakatayo lang ako sa tabi ng mesa, hawak-hawak ang baso ng tubig. Habang si Mark naman ay abala sa pag-abot ng plato sa kuya niya. Hindi niya napansin ang biglaan kong pamumutla. Kuya, siya nga pala, si Clarice. Masayang pakilala ni Mark sa akin. Ang fiancé ko. Natigilan ulit si Gerson, Mama Mia. Hindi ko makalimutan yung tingin na binigay niya sa akin. Yung gulat, yung hiya, at yung halatang hindi rin makapaniwala. Sandali lang yun pero parang napakahaba sa akin. Clarice, sabi niya na pilit ng ngumiti. Nice to meet you. Nice to meet you too. Sagot ko na halos hindi na lumalabas ang boses ko sa aking labi. Ngumiti ako pero sa loob-loob ko ay gusto ko nang tumakbo palabas ng malaking bahay na yon, Mama Mia. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam akong maghugas ng pinggan para makaiwas. Habang nakatayo ako sa kusina ay nanginginig ang kamay ko. Bawat hugas ko ng plato ay para bang naririnig ko pa rin ang boses ni Mark sa sala. Natatawa habang kinakausap ang kuya niyang hindi niya alam na siya palang lalaking minsang sumira sa buhay ko. Na siya pala ang ama ng batang kinagigiliwan nilang lahat. Clarice, napalingon ako sa pagtawag niya sa pangalan ko. Si Gerson, nakatayo sa may pintuan ng kusina. Nakatingin sa akin at halata sa mukha niya ang kaba. Hindi ako agad nakasagot. Tumingin lang ako sa kanya sandali sabay iwas. Pwede ba tayong mag-usap? Mahina niyang sabi. Ngayon? Sagot kong pabulong. Baka mapansin nila. Please, kahit sandali lang. Sa labas. Kailangan nating magkaintindihan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon, Mama Mia. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ko kayang tumanggi. Hindi dahil gusto ko pa siya, kundi dahil gusto kong matapos na ang lahat ng ito. Ang gulong ito na muli na namang nanumbalik sa buhay ko. Lumabas kami sa may likod bahay. Nahimik doon at medyo madilim. Tanging ilaw lang ng postes mula sa may kanto ang nagbibigay ng konting liwanag. Naririnig ko ang mga kuliglig at yung mahinang hangin na dumadampi sa balat ko. Sandali lang kaming parehas na natahimik. Pagkatapos noon ay siya ang naunang magsalita. Clarice, sabi niya na halos pabulong na. Ikaw pala. Hindi ako makapaniwala na ikaw ang fiancé ng kapatid kong si Mark. Ako rin naman. Hindi rin ako makapaniwala at hindi ko alam na kapatid mo pala siya. Sagot ko agad. Sa medyo nanginginig ang boses. Kasi pareho kami ng ina. Pero hindi kami pareho ng ama kaya siguro hindi mo alam kasi hindi kami magka-apelyedo. Tama niya, Gerson. Hindi mo na kailangang sabihin pang kahit na ano sa akin. Pero kailangan, Clarice. Hindi ako pwedeng magkunwaring walang nangyari at wala akong alam.
Anak ko yung batang yun, 'di ba? Si Liam. Parang tinusok ang puso ko sa narinig kong yon. Kahit hindi ko gustong umamin, alam kong hindi ko kayang magsinungaling, Mama Mia. Kaya tumahimik na lamang ako. Clarice, tanong ko lang, sabi niya. Dahan-dahan. Hindi mo ba talaga sinabi sa kanya? Paano ko sasabihin, Gerson? Napalakas ng konti ang boses ko. Paano ko ipapaliwanag sa kanya na bigla na lang umalis ang ama niya? Paano ko ipapaliwanag sa kanya na hindi kami pinanindigan ng lalaking bumuo sa kanya? At sa kapatid mo, paano ko masasabi sa kanya? Paano ko sasabihin sa kanya ngayon ang katotohanan? Paano ko ipapaliwanag sa kanya na ang kapatid niya mismo ang ama ng batang kinatutuwaan niya? Ang kapatid niya mismo ang ama ng anak ng mapapangasawa niya. Na ang kapatid niya ang lalaking nang iwan sa akin noong buntis ako. Napayuko siya, Mama Mia. I'm sorry, sabi niya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon. Mga bata pa tayo. Bata pa ako. Takot at wala akong direksyon noon. Pero simula nung araw na yun, araw-araw kong pinagsisisihan ang pang-iiwan ko sa'yo. Bumalik ako dun sa computer shop pero wala ka na. Hindi ka na dun nagtatrabaho at walang alam kung saan ka nakatira. Humawa ako. Hindi dahil sa nakakatawa ang kanyang sinabi kundi dahil sa sobrang sakit na pilit kong ikinukubli sa pagtawa. Pinagsisisihan? Alam mo bang ilang gabi akong umiyak habang nagbubuntis ako noon? Alam mo bang muntik na akong hindi makatapos sa panganganak dahil mag-isa lang ako? Alam mo bang hindi mo man lang tinanong kung buhay pa ba ako? Tahimik siya. Hindi siya nakasagot. Matagal kaming walang imikan. Siya ay nakayuko habang ako ay nakatitig lang din sa lupa. Tapos bigla siyang nagsalita. Mahinahon pero mabigat. Clarice, anong gagawin natin? Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin gagawin natin? Hindi ba dapat malaman ni Mark ang totoo? Hindi. Hindi ngayon. Hindi mo pwedeng sirain ang buhay naming tatlo ni Mark at ni Liam. Pero Clarice, karapatan kong malaman. At karapatan ni Liam na malaman kung sino ako sa buhay niya. Karapatan mo? Napahakbang ako palapit sa kanya. San ka nung karapatan na yan? Ha? Saan ang galing yan? Kung nung mga panahong naghihirap ako ay hindi kita kasama. Pinagkait mo sa akin ang karapatan kong makaramdam na may tatay ang anak ko nung nahihirapan ako. Wala ka nun, Gerson. Wala ka noon. Hindi siya umamik. Kita ko ang nangingilid na ring mga luha sa mga mata niya. Pagkatapos ng ilang segundo ay marahan niyang sinabi, hindi ko gustong sirain ang buhay mo, Clarice. Pero hindi ko rin alam kung kaya kong magkunwari na hindi ko alam ang totoo. Hindi ko alam ang isasagot ko rin noon sa kanya, Mama Mia. Ang alam ko lang umiikot na ang mundo ko. Kinabukasan habang kumakain kami ng agahan ay nakatingin lang ako kay Mark at Gerson na nag-uusap. Magkapatid. Masaya at walang kaalam-alam si Mark. Sa bawat tawa ni Mark ay parang may humihiwa sa puso ko. Si Liam naman ay tuwang-tuwa. Tito Gerson, sama ka po sa laro namin mamaya ni Tito Mark. Ngumiti si Gerson. Oo naman, Liam. Hindi ako mawawala dyan. Habang narinig ko yon ay parang may kumurot sa dibdib ko. Tumingin siya sa akin, ngunit saglit lang. Pero alam naming pareho na parehong may takot ang mga mata namin sa posibleng mangyari. Hindi na ako kumain. Umalis ako sa mesa at bumalik sa kwarto at doon tuluyan akong napaiyak.
Kinagabihan ay kinausap ako ni Mark. Love, okay ka lang? Parang ang tahimik mo simula pa kahapon. Pagod lang siguro ako, Mark. Baka dahil sa biyahe. Sigurado ka ba? Tanong niya habang hawak ang kamay ko. Oo, sigurado. Kaya wag kang mag-alala. Ngumiti siya at humalik sa noo ko. Hindi ko kayang tumingin sa kanya ng diretsyo. Ang bait niya, ang totoo niya. At sa isip ko gusto kong sumigaw. Mark, patawarin mo ko. Hindi ko naman alam. Pero hindi ko magawa. Hindi ko kayang sirain yung tiwala niya sa akin. Hindi ko kayang makita yung mukha niyang puno ng sakit kapag nalaman niyang mismong kuya niya ang nakarelasyon ko noon. Kinabukasan bago kami umuwi pabalik ng Bulacan ay nilapitan ako ni Gerson. Habang nag-aayos ako ng gamit sa kotse ay bumulong siya. Clarice, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero hindi ko kayang manahimik habang nakikita ang anak ko na hindi ako kilala. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Kung mahal mo ang anak mo at ang kapatid mo, manahimik ka muna. Hindi ito ang tamang panahon. Hindi mo alam kung anong gulo ang pwedeng mangyari. Tumahimik siya at saka tumango. Pero alam kong hindi pa ito tapos. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang itago ang totoo. Pag-alis namin habang nasa loob kami ng kotse ay mahigpit kong niyakap ang anak kong si Liam. Habang si Mark ay abala naman sa pagmamaneho. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana ay paulit-ulit ang isang tanong sa isip ko. Hanggang kailan ko ba itatago ang lihim na ito? Pagbalik namin sa Bulacan, nakala ko mawawala na din sa isip ko po si Gerson. Pero hindi. Kahit anong gawin ko, parang may mabigat sa dibdib ko na hindi ko matanggal. Lalo na tuwing titignan ko si Mark, ang taong walang kamalay-malay sa lahat. Isang linggo matapos kaming umuwi sa Bulacan ay naging abala na ulit kami sa paghahanda ng aming kasal. May listahan na ako ng mga bisita. May inaasikaso na rin akong mga suppliers. May mga damit at invitation pa na kailangan naming tapusin. Pero kahit gaano ko subukang ituon ang isip ko sa mga detalye ng kasal, ay may bahagi ng isip ko na laging bumabalik sa bahay ng pamilya nila. Sa gabing unang nagtagpo ulit kaming dalawa ni Gerson. Isang araw, habang nagluluto ako sa bahay ay biglang tumawag si Mark. Love, good news, sabi niya sa akin sa telepono. Pupunta si Kuya Gerson dito ngayong weekend. May business daw kasi siya sa Maynila. Kaya sabi ko dito na lang siya magstay. Parang biglang nanlamig ang kamay ko sa hawak-hawak kong sandok. Hindi ko alam kung papaano ako sasagot doon. Love, okay ka lang? Tawag ni Mark. Oo, sige, okay lang. Dito na lang siya matulog. Sagot ko na pilit pinapakalma ang tono ko. Good, miss na rin daw niya si Liam eh. Nako, tuwang-tuwa yung bata nung marinig niya kanina ang pag-uusap namin ni Kuya sa cellphone. Ngumiti ako pero pilit. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko pwedeng sabihin kay Mark na ayokong pumunta si Gerson dahil siguradong magtataka siya. Pero paano kung may mapansin siya? Paano kung may makita siyang pagkakapareho ni Liam at ni Gerson? Dumating na ang Sabado. Nagluto ako ng adobo at sinigang na parehong paborito ni na Mark at Liam. Habang nag-aayos ako sa kusina ay dumating naman si Gerson. Nakangiti siya pero halata kong may kabarin sa mga mata niya. Hi, mahina niyang bati sa akin. Hi, sagot ko na halos hindi ko rin siya magawang tignan. Si Mark naman ay sobrang saya. Kuya, buti naman at nakadalaw ka rin dito sa magiging tahanan namin nitong asawa ko. Niyakap niya si Gerson. Tapos niyaya sa sala. Naririnig ko silang nagtatawanan habang nagbubukas ng beer. Si Liam naman ay tuwang-tuwa.
Tito Gerson, laro tayo. Habang pinagmamasdan ko silang tatlo, si Mark, si Gerson at si Liam, hindi ko alam kung matatawa ba ako sa sitwasyon ko o maiiyak. Parang pelikula. Tatlong taong hindi alam na konektado pala sila sa isa't isa sa paraang hindi nila inaakala. Well, dalawa lang pala dahil alam naman ni Gerson ang totoo. Kinabukasan, nag-almusal kaming magkakasama. Si Mark nagbabalak pumunta ng gym. Si Gerson naman magpapahinga lang daw dahil linggo naman. Ako naiwan sa bahay para maglaba. Habang naglalaba ako sa labas ay lumapit si Gerson. Clarice, pwede ba kitang makausap? Tumingin ako sa pinto para siguraduhin wala na si Mark. Oo, pero sandali lang. Huwag kang magtatagal dito at baka may makakita. Tumango siya sabay sabi, hindi ko mapigilan, Clarice. Hindi ko maipaliwanag kung papaano pero tuwing nakikita ako si Liam, parang hindi ko kayang wag mag-react. Alam mo bang kahapon nung nilapitan niya ako, tinawag niya akong tito pero sa tono niya parang may koneksyon. Parang nakakaramdam yung bata kahit papaano. Huminga ako ng malalim. Huwag mong isipin yan. Bata pa si Liam. Natural lang na malapit siya sa'yo kasi mabait ka sa kanya. Pero Clarice, nakikita mo ba yung mga mata niya? Parang ako nung bata ako pati yung ngiti. Hindi ko na alam ang sasabihin ko sa kanya noon, kaya umiling na lang ako. Gerson, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong guluhin to, please. Hindi na to tungkol sa'yo o tungkol sa pang-iiwan mo sa akin dati. Tungkol na ito kay Mark. Ayokong masaktan siya dahil mahal ko siya at wala siyang kasalanan. Tumahimik siya sandali tapos dahan-dahang tumango. Okay. Pero isang araw, alam mong kailangan ding malaman ni Liam ang totoo. Hindi ako sumagot bagkus ay tinalikuran ko na siya at tinuloy ko na ang paglalaba ko. Lumipas ang ilang araw, si Mark ay laging masaya dahil excited na siya sa papalapit naming kasal dalawa. Si Gerson naman parang tahimik na lang pero madalas kong mahuli na nakatitig kay Liam. Mama Mia, minsan naririnig kong tinuturuan niya si Liam na mag-drawing sa sala. Ganito anak, biglang sabi ni Gerson tapos bigla siyang hihinto sabay tatawa at pilit na babaguhin. Ganito pamangkin. Naririnig ko yun mula sa kusina at bawat beses parang unti-unting kumahapdi ang loob ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Alam kong tama si Gerson na karapatan ng anak namin na malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Pero papaano ko ba yun gagawin nang hindi sasaktan ng taong nagmamahal sa akin at mahal ko rin? Isang gabi habang tulog na si Liam at nakahiga na si Mark sa tabi ko ay bigla siyang nagsalita. Love, may napapansin ka ba sa kuya ko? Ha? Bakit? Kinabahan kong sagot. Ewan, parang laging malalim ang iniisip niya. Tahimik tapos minsan, napansin kong parang may tinitingnan siya sa'yo ng matagal. Naiilang ako pero baka wala lang yun at baka ako lang to. Siguro napapagod lang. Sanay na kasi siyang mag-isa dun sa Canada, diba? Tapos dito biglang may bata sa bahay na napakaingay. Baka naninibago. Palusot ko, Mama Mia. Tumango si Mark sabay humalik sa pisngi ko. Baka nga. Pero love, gusto kong sabihin sa'yo, sobrang saya ko na dumating ka sa buhay ko. Ikaw at si Liam, parang binuo niyo yung pagkatao ko. Doon ako tuluyang napaiyak, Mama Mia. Tahimik lang dahil ayokong maramdaman niyang may mali. Pero habang nakahiga ako sa tabi niya at nakatitig ako sa kisame, iniisip ko kung paano ba matatapos ang lahat ng to nang hindi masisira. Kinabukasan, nagpunta kami sa simbahan para i-finalize yung schedule ng kasal namin. Habang naglalakad kami palabas ay tumawag si Gerson. Mark, bro,
Pwede bang ako na lang ang sumundo kay Liam mamaya sa school? Gusto ko siyang dalhin sa mall. May laruan akong gustong ibigay sa kanya eh. Ngumiti si Mark. Oo naman kuya, thank you ah. Ako naman ay napatingin kay Mark. Sigurado ka? Baka naman aabalahin lang ni Liam ang kuya mo. Okay lang yan love. Kita ako naman na genuine ang pagmamahal ni kuya kay Liam para makapag-bonding rin sila ng silang dalawa lang. Mama Mia, tila mas lalo po akong natakot. Bonding. Sa bawat sandaling magkasama silang dalawa ay mas nagiging totoo yung takot ko. Na baka isang araw ay hindi ko na talaga kayang itago ang lahat. Kinagabihan pag uwi ni Liam ay bitbit niya ang isang laruan at malaking-malaki ang ngiti ng kaniyang mukha. Mami si Tito Gerson ang bumili nito. Sabi niya, love na love niya ako na parang anak niya. Parang biglang tumigil ang oras. Tumingin ako kay Gerson at nakita kong nakayuko siya na para bang nagsisisi sa mga nasabi niya kay Liam. Si Mark naman ay natatawa lang. Naku kuya, baka masobran mo sa regalo yung pamangkin mo ha. Baka ikaw nang ituring na ama at hindi ako. Ngumiti si Gerson at pilit. Oo nga, sorry. Nasobrahan yata ako. Pero ako ramdam ko na unti-unti ang paglapit sa akin ng katotohanan. Hindi mo kailangang sabihin ang totoo para lumabas ito. Minsan kusa itong lumilitaw sa mga kilos, sa mga tingin at sa mga salitang hindi mo sinasadyang mabitawan. At sa mga sumunod na araw ay mas lalo lang naging malapit si Liam kay Gerson. Si Mark naman masaya dahil masaya rin ang buong pamilya nila. Ako ang nakakaramdam ng kabigatan ng lahat. Tuwing magkasama silang tatlo, si Mark, si Liam at Gerson, parang nanonood ako ng isang palabas na alam kong hindi pwedeng magtagal. Kasi sa bandang huli, isang lihim ang kailangang lumabas. At sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman kong papalapit na ang sandaling iyon. Hindi ko alam kung malas ba talaga ako o sinadya lang talaga ito ng tadhana, Mama Mia. Alam mo yung pakiramdam na ilang taon mong pinilit itago ang isang bagay pero isang maliit na pagkakamali lang, lahat ay pwedeng magbago. Ganun ang nararamdaman ko sa araw na yon. Isang linggo bago ang kasal namin ni Mark, punong-puno ang bahay ng mga bulaklak, mga tela at mga gamit na dadalhin sa venue. Si Mark ay sobrang saya. Abala sa pagbabayad ng mga suppliers at coordinators. Si Liam naman ay naglalaro lang sa sala kasama si Gerson. Tahimik lang akong nag-aayos ng mga souvenirs sa mesa nang marinig ko ang tawanan nila. Ang kulit mo sabi ni Gerson na natatawa. Tito, ang galing mong mag-drawing, sabi ni Liam. Tapos naririnig ko yung halakhakan nila pareho. Parehong-pareho. Pareho yung tunog, pareho yung paraan ng pagtawa nila. Napatigil ako. Naramdaman kong bigla na lang akong napaluha. Ang hirap ipaliwanag pero parang sinasampal ako ng realidad. Magkapareho silang dalawang mag-ama. Kinagabayhan habang naghahanda ako ng hapunan ay lumapit sa akin si Gerson. Tahimik siya nung umpisa. At halatang pinag-iisipan niya muna ang kanyang sasabihin bago nagsalita. Clarice, huling linggo na bago ang kasal ninyo. Sigurado ka bang gusto mo pa ring itago ang lahat? Napabuntong hininga ako. Gerson, ilang beses na nating napag-usapan to. Alam ko pero habang tumatagal, lalo akong nahihirapan, Clarice. Lalo na tuwing nilalapitan ako ni Liam. Parang pinapahiwatig ng bawat ngiti niya na gusto niya talagang makilala kung sino talaga ako sa buhay niya. Napayuko ako. Nakatitig sa niluluto kong ulam kahit wala naman doon ang isip ko. Hindi mo na siya kailangang guluhin, Gerson. Masaya siya ngayon. May tatay siyang tinitingala at si Mark yon. Huwag mo nang baguhin yon. Tumahimik lamang siya. Walang sinabi pero ramdam ko na mabigat ang loob niya. Dumating si Mark mga bandang 7:00.
Pagpasok niya ay binati agad siya ni Liam tapos niyakap niya ako. Love, pagod ako pero masaya ako. Nakita ko na yung final layout ng invitation natin. Piprint na yun bukas. Ayos na, love? Oo, malapit na talaga tayo. Ayos lang naman siguro ang 3 araw bago ang kasal tsaka natin yun ipamigay. Kasi sa mga ninang at ninong lang naman yun. Tapos yung iba online naman ang invitation nila. Hinalikan niya ako sa noo sabay lingon kay Gerson. Kuya, dito ka pa rin matutulog hanggang sa kasal ha? Para kumpleto tayo. Tumango naman si Gerson. Pero halata akong pilit din ang ngiti nito. Kinabukasan nagising ako ng maaga. Nagluluto ako ng almusal habang si Mark ay nasa labas naman at nagdidilig ng mga halaman. Si Liam naman ay gising na rin. Naglalakad-lakad sa sala habang daladala ang bagong laruan na binigay sa kanya ni Gerson. Habang nagluluto ako narinig kong lumabas si Gerson mula sa kwartong tinutulugan niya. Good morning, buddy. Bati niya kay Liam. Good morning, tito. Pasigaw namang sagot ng anak ko na halatang tuwang-tuwa. Tahimik akong nakikinig na para bang instinct na lang. Liam, kapag tinanong ka kung sino ang papa mo, anong laging sinasabi mo? Tanong ni Gerson. Si Daddy Mark po. Narinig ko namang sagot ni Liam. Tapos narinig kong natahimik si Gerson saglit. Pagkatapos ay mahina siyang nagtanong sa anak ko. Mabait ba si Daddy Mark? Opo. Pero alam mo tito, sabi ni Mami, wala na daw ang real daddy ko. Pero minsan naiisip ko, baka kapag nandito ang real daddy ko, baka katulad mo siya. Doon ako biglang natigilan. Tumigil ako sa pagluluto at parang nanigas ang buong katawan ko. Hindi ako makagalaw at hindi ako halos makahinga. Narinig ko si Gerson na parang natigilan din. Aha? Paano mo naman nasabi yan, Liam? Kasi tito, sabi ni Mami, yung daddy ko, mabait. Pero natakot daw noon. Tapos umalis. Pero hindi daw bumalik. Ikaw di ba tito umalis ka rin? Pero bumalik ka naman di ba? Tapos tito parang kamukha kita eh. Wala na akong narinig pagkatapos nun. Nanginginig na akong lumabas ng kusina. Si Mark ay biglang pumasok galing sa labas, hawak pa yung hose na ginamit niyang pandilig. Oh, anong nangyari, love? Tanong niya. Tumigil ako. Si Gerson naman ay nakatayo at halatang gulat din. Si Liam naman ay nakangiti lang at walang kamalay-malay sa bigat ng kaniyang mga nasabi. Love? Tanong ulit ni Mark at lumapit sa akin. Bakit parang namumutla ka? May nararamdaman ka ba? Hindi ako nakasagot dahil hindi ko alam kung saan magsisimula. Pero bago ako makapagsalita ay narinig ko na si Gerson. Mark, mahinahon niyang sabi, may kailangan kang malaman. Biglang tumahimik ang buong bahay. Si Mark ay nakatingin lang sa kuya niya at halatang nagtataka. Ako naman ay hindi ko alam kung iiyak ba ako o tatakbo. Ano to kuya? May problema ba? Tanong ni Mark. Mark, sabi ni Gerson na halatang hirap din sa kanyang sasabihin. Matagal ko na sanang gustong sabihin to sa'yo pero hindi ko alam kung paano. Pero dahil narinig mo na rin halos lahat, kailangan ko nang umamin sa'yo. Umiling-iling ako noon, Mama Mia. Gerson, wag. Pero huli na. Diretso na niyang sinabi. Mabagal, pero malinaw. Si Liam, anak ko siya. Parang may sumabog sa tenga ko. Si Mark nakita akong napahawak sa ulo niya. Anong sinabi mo? Tumingin si Gerson sa kanya. Diretso at puno ng luha ang mga mata. Anak ko si Liam, Mark. Matagal ko nang alam pero natakot akong sabihin sa'yo dahil alam kong masasaktan ka. Kuya, anong ibig mong sabihin?
Halos pasigaw na tanong ni Mark. Tumingin siya sa akin. Clarice, totoo ba to? Hindi ko na napigilan ang mga luha sa mga mata ko. Mark, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Hindi ko naman alam noon na magkapatid pala kayo. Napaurong siya. Parang hindi makapaniwala. Paano hindi mo malalaman ha? Totoo. Totoo yung sinabi niya, Mark. Sabi ko, matagal na yun bago pa kita makilala. Hindi ko alam na kuya mo pala siya. Dahil hindi naman niya ako pinakilala sa kahit na sino sa angkan ninyo noon eh. Tapos, hindi pa kayo magka-apelyedo. Kaya nung tinanong mo ako noon kung sino ang ama ni Liam, sinabi ko na sa'yo na isang probinsyano. Dahil hindi ko naman alam na magkikita pa pala kami ulit at hindi ko naman alam na ganitong maglaro ang tadhana. Tumahimik siya. Nakatitig lang sa amin pero ramdam kong gumuho ang mundo niya. Alam niyo na nung nagkita kayo ulit pero hindi niyo agad sinabi sa akin? So lahat ng to kasinungalingan lang? Hindi, Mark. Hindi ko kailanman niloko yung pagmamahal mo. Mahal kita. Hindi ko lang alam talaga kung paano aaminin sa'yo ang totoo. Pero hindi na siya nakikinig, Mama Mia. Lumabas siya ng bahay na walang sinabi at bitbit ang susi ng sasakyan. Narinig ko yung tunog ng pinto ng kotse tapos yung malakas na pag-andar nito. Iniwanan niya kami. Gaya nung kung paano ako iniwan dati ni Gerson. Nang gabing yun ay tahimik lang sa bahay. Si Liam may nagtataka pero tulog na sa kwarto. Ako ay nakaupo sa sala. Wala nang luha, kundi puro pagod na lang ang nararamdaman ko. Si Gerson naman ay nakatayo sa tapat ng pintuan at nakatingin sa akin. Clarice, pasensya ka na. Mahina niyang sabi. Kung sana, huwag ka nang magsalita pa, Gerson. Tama na. Wala ka nang kailangan sabihin pa. Putol ko. Pero Clarice, wala na akong pakialam, Gerson. Sinira na ng tadhana ang buhay ko minsan. Ngayon ay inulit pa at ikaw lagi ang dahilan. Tumahimik siya. At doon ko na-realize na minsan, kahit anong pilit mong itago ay lalabas at lalabas din talaga ang katotohanan. Kasi hindi mo kayang labanan ng tadhana kapag oras na niyang ipaalala sa iyo ang mga masasakit mong nakaraan. Pag-alis ni Mark nung gabing yun, Mama Mia, ay parang nawala lahat ng ingay sa paligid. Walang tunog ng kotse, walang boses. Kahit si Gerson hindi na nagsalita. Tahimik lang. Ang naririnig ko lang ay ang sarili kong paghinga na may halong paghikbi. Naupo ako sa sofa. Nakatingin lang sa pinto na kanina lang umaga ay sinarado ni Mark ng sobrang lakas. Pakiramdam ko parang sumara rin ang pinto ng buhay ko. Hindi ko alam kung paano ko sisimulang muling ayusin ito. Kinabukasan, hindi pa rin umuwi si Mark. Tumawag ako pero hindi siya sumasagot. Sinubukan kong i-text pero hindi siya nagre-reply. Naka-online naman siya pero walang kahit ni isang mensahe na galing sa kanya. Si Gerson ay nagdesisyong umalis na muna. Bago siya umalis ay lumapit siya sa akin, bit-bit yung maliit niyang bag. Clarice, hindi ko alam kung anong dapat kong gawin pero gusto kong malaman mong hindi ko ginustong mangyari ang ganito. Sana isang araw mapatawad mo rin ako. Tiningnan ko lang siya at wala akong nasabi. Umalis siya ng tahimik at mula noon ay hindi ko na siya muling nakita pa. Lumipas ang mga araw pero hindi pa rin umuuwi si Mark. Kinakabahan na ako kasi ilang araw na lang ay malapit na sana ang kasal namin. Sinubukan kong kontakin ang nanay niya pero malamig na ang tono ng boses nito. Parang sinabi na yata ni Mark, sa mga ito ang totoo. Clarice, wag mo na muna kaming tawagan. Hayaan mo na munang mag-isip ang anak ko. Sobrang sakit ng ginawa ninyo sa kanya. Hindi ako makasagot. Napatigil ako at nakatingin sa kawalan.
Nung araw ding yun ay pinadala sa bahay ang singsing na nasa maliit na kahon. Walang sulat at walang mensahe. Pero alam ko ang ibig sabihin noon. Tapos na ang lahat. Lumipas ang mga linggo. Hindi nga natuloy ang kasal namin ni Mark, Mama Mia. Si Liam ay nagsimula na ring magtanong. Mami, bakit hindi na bumabalik dito si Daddy Mark? Umupo ako sa tabi niya. Hinawakan ko yung maliit niyang kamay. Anak, minsan may mga taong mahal natin pero kailangan nilang lumayo. Hindi dahil ayaw nila sa atin, kundi dahil nasasaktan sila. Tulad mo, Mami? Tanong niya. Ngumiti ako kahit may luha sa mga mata ko. Oo, anak, tulad ko. Pero Mami, babalik pa naman si Daddy Mark, 'di ba? Hindi ako nakasagot. Tumingin lang ako sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Anak, ang importante andito pa rin ako. Andito pa rin tayo at hindi tayo mag-iiwanan, ha? Pagkatapos ng ilang buwan ay unti-unti kong tinanggap ang lahat. Tinanggal ko na lahat ng gamit na may kinalaman sa kasal sa bahay. Pinabalik ko sa supplier ang mga gown at dekorasyon. Wala na rin akong balak magpaliwanag sa iba kung bakit hindi natuloy ang kasal namin ni Mark dahil nakakapagod na. Bawat araw trabaho lang, anak at bahay ang inaasikaso ko. Ganun lang ng paulit-ulit, Mama Mia. Pero sa kabila ng sakit ay napansin kong unti-unti rin akong nagiging matatag. Parang biglang naging malinaw sa akin ang lahat. Na minsan, kailangan mo talagang masaktan ng sobra para malaman mo kung hanggang saan ang kaya mong itayo. Isang araw habang nasa park kami ni Liam ay nakita ko si Mark mula sa malayo. Kahit malayo siya ay kilalang kilala ko siya. Nakaitim siyang polo, hawak ang cellphone na para bang may hinihintay. Hindi niya ako agad napansin pero nung magkasalubong ang mga mata namin ay parang tumigil ulit ang mundo. Nung nakita akong hawak-hawak ng kapatid ko si Liam ay nilapitan ko si Mark. Mark, mahina akong sabi nung malapit na ako sa kanya. Tumingin siya sa akin, tahimik. Wala nang galit pero halatang napagod na talaga. Kumusta ka na? Tanong niya. Okay naman ako at si Liam mabuti rin. Tumingin siya sa anak ko na ngayon ay naglalaro na ng bola sa damuhan kasama ang kapatid ko. Nakauwi kasi sila galing sa ibang bansa. Lumalaki siya. Kamukhang kamukha ng kuya ko. Sabi niya at medyo mapait ang ngiti. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Mark, gusto kong mag-sorry sa'yo. Alam kong hindi sapat ang kahit na anong paliwanag pero gusto kong malaman mo na totoo lahat ng pagmamahal na pinakita ko sa'yo. Hindi ko ginustong saktan ka. Alam ko, Clarice. Pero hindi ko na rin kayang ituloy pa ang kasal natin pagkatapos ng lahat. Hindi ko pa kayang harapin ang kuya ko. Lalo na ang katotohanan na anak pala niya, ang anak mo. Tumahimik ako. Tumingin lang ako sa kanya at tinatanggap yung bawat salitang sinasabi niya. Pero gusto kong malaman mo, Clarice, hindi ako galit sa'yo. Masakit lang talaga pero baka isang araw, kapag kaya ko na, babalik ako bilang kaibigan mo. Tumango ako. Salamat, Mark. Ngumiti siya ng matipid. Ingat ka, Clarice, at talagaan mo si Liam. Pagkatapos nun ay umalis na siya at hindi na niya inantay pa na makita siya ng anak ko. Habang nakatingin ako sa papalayo niyang likod ay naramdaman kong tuluyan nang natapos ang kwento naming dalawa. Hindi sa paraang gusto ko pero siguro sa paraang kailangan at nakatadhana. Lumipas pa ang mga taon, Mama Mia. Lumaki si Liam, matalino, mabait at laging may ngiti sa labi. Hindi ko kailanman itinago sa kaniyang katotohanan. Nung medyo matanda na siya ay sinabi ko agad sa kanya. Ikwinento ko sa kanya ang tungkol sa tatay niya at tungkol kung bakit hindi natuloy ang kasal namin ng tinuturing niyang daddy na si Mark. Tahimik lamang siyang nakikinig. Alam ko na, Mami. Matagal ko nang naramdaman dati pa.
Si Tito Gerson ang tatay ko, 'di ba? Oo, anak. Okay lang. Alam ko namang tinago mo 'yun kasi gusto mo akong protektahan. Pero alam mo, Mami, hindi ko naman kailangan na ng tatay kasi sapat ka naman na sa akin. Doon ako napaiyak, Mama Mia. Para sa isang 12-year-old na bata ay talagang napaka-mature ng anak ko. Hindi dahil malungkot ako kundi dahil sa wakas, naramdaman kong tapos na rin talaga ang bigat ng pagtatago ko. Ngayon kapag iniisip ko lahat ng nangyari, hindi na po ako galit. Hindi na rin ako nagsisisi kasi kung hindi ko ako dumaan sa lahat ng sakit na yon, hindi ko mararating ang lakas na meron ako ngayon. Minsan natutunan kong tanggapin na hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang magtapos sa kasal. May mga pagmamahal na dumarating lang para turuan ka. At may mga tao na kahit iwanan ka ay nag-iiwan ito ng panghabang buhay na aral na lagi mong daladala. Sa ngayon, Mama Mia, ay wala na po talaga akong balak na pumasok sa kahit na ano pa mang relasyon. Sa ngayon, ang gusto ko na lamang talaga ay manatili sa buhay ng anak ko at maging ama at ina sa kanya. Maraming salamat po, Mama Mia. Hanggang dito na lamang itong kwento ko. Lubos na nagmamahal, Clarice. Grabe naman eto. Sayang pero siguro nga sadyang hindi talaga kayo nakatadhana para sa isa't isa. Hindi talaga kayo nakatadhana ni Gerson o ni Mark. Sadyang si Liam lang siguro talaga ang nakatadhanang maging lalaki mo sa habang buhay. Pero kung meron mang dumating, hinahangad pa rin namin, Clarice, ang iyong tunay na kaligayahan. Maraming salamat sa pag-share mo ng iyong kwento. At sa mga nakikinig at nanonood ngayon, please do like and share this video at mag-subscribe na rin kayo kung hindi pa po kayo subscriber dito sa ating channel. At syempre, hello din ako sa ating mga suki na lagi pa rin nandyan, nakikinig at nagpa-member pa talaga dito sa atin pong channel. Hello ako sa pinakabago nating member na si Diane Martinez at ang nagbabalik na si Colleen Bueno. Maraming salamat. Evelyn Kawit, hello. Janice Linian, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga gustong magpa-member, magpa-member po kayo dyan. Mas mabilis at mas madali na po raw magpa-member, sabi ni YT Studio. Sabi niya, mas pinadali at mas pinabilis daw ang pagpapamember ngayong October. Ayan As of October, your channel membership is available on iOS. So, pwede na sa mga Apple devices. So, pwede na po kayong dyan, okay? Anyways, ano ba to? maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Hello ako sa mga laging nakasubaybay sa atin. Maraming salamat Alcura Uki, Charlene Baclohan, Ruby Ramos, Gail Easy, Roslyn Caraballo, Josica Sumalaw, maraming salamat. Ayun, magti 3 years na raw siyang nakikinig sa atin. Hi din ako kay Janine Leano, kay Nika Nix, Christina Sison, thank you very much. Fredeline de la Cruz, Colette Lopez, Mitch Eduardo, maraming salamat, and Marvy Montesilio. Sa lahat ng nakikinig at nanonood, thank you so much sa inyong lahat. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Hanggang sa susunod nating kwento, kung meron ka pong sariling kwento ng buhay mo na nais mong i-share sa atin, wag po kayong mag-atubiling mag-email lamang po, mamamiacdo0317@gmail.com. Paki-subscribe din ng Encounters with Mama Mia, and I'm sure meron na tayong panibagong upload sa araw na ito. Maraming salamat. I love you all. Bye-bye! Ingat!